Lalo na pag may ginagawa kang kasalanan. Masakit yan. Pero pag tinanggap mo yan, makikinabang ka. Amen. Tama po. Amen. Amen. Praise. We're not here, church, to please people. Tama. Ang preaching, hindi for pleasing. Tama. Hindi yung parang kinikiliti lang kayo. Tawa kayo ng tawa. Yung baka abangan nyo yung joke ni Pastor. Atin ako, magaling mag-joke si Pastor eh. Yun ang gustong-gusto ko dyan eh. No. Church, si Pablo, yung profitable, yung alam niyang mapapakinabangan. Kaya listen mo carefully pa kapatid, hindi ka pinay-personal. Tama. Dahil kapakipakinabang ang salita ng Diyos para sa iyo. Tanggapin mo lang dahil ikaw ay makikinabang nito at dahil ito time. Tama. Amen, church? Profitable, pag masakit at talaga namang may pagkukulang ka, tanggapin, huwag i-resist. Tama. Huwag padalayuin ng pride. Tama. Preach. More. Kasi we pray for that message. Tama. Lord, ano ba ang kailangan ng church? Ano ba ang kapakipakinabang sa kanila? At yun ang gusto namin, Panginoon, marinig ng bawat isa sa amin. At magandang attitude, mga kapatid, lahat ng members sa church, Lord, marinig ko yung kapakipakinabang sa akin. Kahit masakit. Preach. Amen. Amen, church? Amen. Ganun ang attitude na maganda. Amen. Sige, Lord, preachan mo pa ako ng kapakipakinabang sa akin. As I said, ang gamot, mga kapatid, kadalasang gamot mapait. Tama. Pero kailangan natin ng mapait para tayo gumaling. Abay, kapag puro na lang matamis ang kakainin natin, at the end of the time, ano po yan? Diabetes. Tapos ngayon, hahanap-hanap ka ng ampalaya. Di ba ba? Abay, kapag puro nakakakiliting mensahe lang dito, madadiabetes tayo. Tama. Amen, church? Naintindihan niyo po ba? Amen. Kailangan din natin ng maalat. Tama. Tignan niyo katabi niyo. Kailangan mo rin ng ano po? Maalat. Amen? Amen. Rich. Ang sabi ni Paul, elders, wala akong kept back. When we say kept back, wala akong pinagdamot sa inyo na makikinabang sa inyo. Kapag itong makikinabang sa iyo, hindi ko i-kept back ito. Ibibigay ko talaga sa iyo. Amen? Hindi yung kapag, ay, may kapatid na gano'n, teka, magdidili-dili muna ako, sasabihin ko ba ito, baka masaktan. Hindi! Hindi ko pipigil ito. Tama. Pag alam ko, makikinabang siya. Amen? Amen. At supportahan niyo po ang inyong pastor sa gano'n. Amen? Amen. More. Hindi ko i-kept back, sabi ni Paul. Wala akong i-kept back sa inyo. Makikinabang sa inyo. Saan niya tinuturo? Publicly. That is public preaching. Amen? Amen. And then from house to house. Kapag kinakounsel lang kayo, binabible study kayo sa bahay, sasabihin natin ang totoo. Amen, church? Amen. Amen. Yan po ang taong nakapokus. Amen? Continue sa paglilingkod sa Panginoon. Another verse. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Ano tinuturo ni Paul? Repentance. Mahirap ituro ang magsisi kayo. Talikuran nyo yan. Di ba? Mahirap yan. Pero tinuturo ni Paul. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Tara, church. Problema ngayon ng rehabilitation center dahil sa dami ng sumusuko. At sinasabi nila ang rehabilitation center makakatulong ito dahil ang drug addiction is illness, sakit. Kaya dapat ito ay i-treat, gamutin. Para bang si Junel bilagdak. Kapag pa si Junel bilagdak, magbabago tingin natin kay Junel. Hindi po, di po ba? Yung drug addiction, sakit yan. Kaya kung titignan mo siyang sakit, hindi magbabago tingin mo sa kanya. Gagamutin mo siya. Amen? Amen. Alam niyo kung mabisang panggamot talaga dyan? Not the rehabilitation center. Tama. Alam niyo mabisang gamot dyan? The Lord. Jesus Christ. Amen. Yung ipinipreach ni Paul. Magsisi ka. At manampalataya ka sa Panginoong Diyos.
yan ang makapagpapabago sa buhay ng tao. Amen? Because sin is illness. Sakit ng kaluluwa ng tao. Tama. At masusolusyon lang yan pag hiningi ng tawag mismo sa Diyos. Amen. Hindi kay Father. Father ang pinagbuto kong pisal. Alam po ba, ipapagawa niyo, maglimang ama, Ginoong Maria at limang ama namin. Hindi po yun eh. Ang makapagpapabago sa tao, ang Panginoon. Amen. Amen. Amen, church. Amen. Kaya pala si Pablo nagpo-focus kahit ganoon, dahil mas kapaki-pakinabang yung ginagawa niyang pagpo-focus. Amen? Amen. When we compare yung ginagawa ni Paul na life-changing compare sa mga pagsubok at pag-iyak at mga, ano po yun? Pag-uusip. Ano po ang mas naman? Yung life-changing. Amen? Amen. Nasa pamamagitan mong nagtuturo ng salita ng Diyos, may nababagong buhay. Amen. Amen, church? Good thing happen? Good thing happen? Amen. Yes! Ang magpalaki ng anak, lalo mga lalaki, halimbawa 10 anak mo puro lalaki, ang hirap palaki. Pagkat yung mga kapatid, nadala mo lahat yan sa Panginoon. Pero pa isang pamilya, no? Tinagaan niya anak niya. Nanay po ito, tinagaan niya anak niya. Maliliit pa lang. Dinadala niya pag Sunday sa church. Pag prayer meeting, dinadala niya. Namamasahe po ito mga kapatid. Namamasahe. Sunday, prayer meeting, tinagaan. Nakarig sa salita ng Diyos. Nagbago ang buhay ng mga bata. Ngayon, nagsisipaglaki, may takot sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. At ngayon, malapit na maging mga professional. Why? Because the Word of God is like what? Changing. Amen. Rich. Hindi na ngayon po problemahin yun. Amen? Amen. Pero yung mga yun, sinusubok din. Naiiyak din yun. Pinipersecute din yun. Amen? Pero yung bunga, you see, church, good thing happen. Amen. Good thing happen. Kaya kagabi, nagpapatuto yung mga bata. Sabi ko, kung tumigil ako ng pagpapastong dito sa Malibangpang, kasi for how many years, pag Sunday, ang attendance, pinakamarami 15. Binisita ko naman ibang membro. Pastor, sisimba ako, kinalimpuan, wala. Sama ng loob ko talaga. Tatang-tang sabi ko, tuloy pag nagpipreach ako, masama loob ko. Hanggang sa binagaw ko ng Panginoon ang aking pananaw. Amen, church? Amen. Nagpapatotoo kagabi mga bata. Sabi ko, kung hindi ako nagpatuloy, ito pa yung mga batang ito, saan kaya pupulutin ko mga ito? Amen? Amen, church? Amen? Amen. Good thing happen? Amen. Nag-focus? Yes. Doon pa lang po yun, ha? Meron pa. Testifying both to the Jews and also to the Greek. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Life-changing. Mababago talaga yung buhay. Yung bang takang-taka ka. Dati ganito tuwa. Pero ngayon, pambira mo. Amazing, amen? Amen. Hindi ko akalain na ganyan ka na pala. Nakakamangha yung resulta pag nag-focus tayo sa Panginoon. Amen. Another. And now, behold, I go what? Bound in the Spirit. It means to say, kung ano ang conviction ng Holy Spirit kay Paul, tali siya doon. Yun ang susundin niya. Ganyan ang mga nakapokus, sumusunod sa salita ng Diyos. Ang nakapokus, apply agad. Tama. Hindi yung narinig ngayon, walang planong i-apply. Na-bless lang. Hindi sapat na na-bless lang. Pag narinig mo, apply agad. Pero isang tatay dito, baguhan ano, nung marinig niya na dapat may Bible, kinalingkuhan may Bible. Ngayon nakaporma na, baptist attire na. Apply agad. Amen. Pag sinabi, itigil yung kasalanan, apply agad. Tama.
What's the conviction of the Holy Spirit? Sabi niya gano'n, ako'y tali sa Holy Spirit. Kung anong conviction ng Holy Spirit, yun lang gagawin ko. Sabi ni Paul, that is, yun lang nakapapos. That's the fruit of the, na nagpapapos. In the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befell me there. Pupunta ako sa Jerusalem, sabi niya, pero hindi ko alam kung ano mangyayari doon. Uuwi ako ng Jerusalem from Miletus to Jerusalem. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon, sabi ni Paul, kausap niya ang elders. Pero sabi dito, here's the conviction of the Holy Spirit. Say that the Holy Ghost. Pero alam ng Holy Spirit, kinukonvict ako ng Holy Spirit. Ano po yun? Witnesseth in every city, saying that bounds o pagkulong at affliction. Pwede siya affliction, at sa Tagalog to, affliction. Paghihirap, durusa. Abide in me. Ano ang ibig sabihin ng verse? Kinukonvict ako ng Holy Spirit na sa bawat syudad na pupuntahan ko, ang dadatnan ko doon, pagkabilanggo at paghihirap. Sa bawat city na pupuntahan ko, sabi ng Holy Spirit, yaan ang aking dadanasin. Good thing happen? Good thing happen? Mukhang hindi good thing happen. Bakit ganun ang conviction ng Holy Spirit? Sa susunod na verse, huwag kayong mag-advance reading, sa susunod na verse, makikita natin the importance ng pagpo-focus. Handa na po ba? Amen. Amen? Let's read. But one of these things move me, neither have I my life here unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Good thing happen? Amen. But none. Wala ni isa man dito. Many tears, many temptation, persecution, ano ba po? Pagkabilanggo, paghihirap, 5. But none of these things move me. Ni wala ni isa man dito ang kaya ako ugain. Good thing happen? Pag nag-focus tayo, mga kapatid, sa Panginoon, we become what? Strong. Amen. Good thing happen? Amen. Na maging strong? Amen. Praise God. Only strong Christian can forgive heartily. Amen. Are you listening? Amen. Kapag weak Christian ka, mahirapan ka magpatawad. Tama. Tama. Only strong Christian can love what? Unconditionally. Only strong Christian can understand difficult situation. Amen. Only strong Christian. Amen? Tama. Nagawin niyang positive yung negative. Amen. Only the strong Christian. Amen. Amen, church? Amen. Tignan niyo po ito. Nag-preach, nasaktan, na-open, nawala, strong. No. Maraming nawastay na paglilingkod sa Kanya. Are you saying? Great. Nakakita na nakaka-open sa church, na-open, nawala sa church. Strong? No! Na may pangangailangan, todo paglilingkod. Nung naibigay na, nawala na. Strong?
Only the strong Christian. Amen. Go what? Forward. In serving what? God. Sabi ni Pablo, yung 5 na to, ay, ni isa dyan, hindi ako kaya ugain. Amen. Tama. Bakit po? Ito pa sabi niya eh. But none of these things move me. Neither count I my life what? Dear unto me. Hindi ko sinasabing napakabahal ko yung sarili ko. Hindi yung, mainit niya, ayoko mag-church. Hindi niya masyadong minamahal sa sarili niya. Ayoko mati ng prayer meeting kasi gabi na yan. Mamamasahe pa. Hindi ko yung tinuturing na mahal ko sarili ko. Ganyan na nagpo-focus. Iniiwan ang comfort zone, di ba? Church, ay bumabagyo, sinala mo na magsimba. Hindi kayo ng attitude mga kapatid na taong nakapokus, ay matraffic, sinala mo na. Ang taong nakapokus sa Panginoon, hindi niya itinatrata yung kanyang sarili na mahal niya. Kapag mahal na mahal mo sarili mo, ang Diyos mo, sarili mo. Tama. Tama po. Ay, nasaktan ako, nasakit, na-open tuloy ako. Mahal na mahal mo sarili mo pag ganyan. Tama. Dapat ka bang masaktan kung may ginagawa ka naman? Yes! Tama. Amen, church? Amen. Preach. Ay, nagtatampo ako. Mahal na mahal mo ang sarili mo, Irene. Dahil maraming katampong-tampo ang ginawa kay Pablo. Pero si Pablo, hindi nagtampo. Amen. Pero mo inuusik siya. Tama ginagawa niya. Di ba katampo-tampo yan? Only strong Christian. Paano maging strong? Mag-focus. Ito ba sabi ni Paul? So that I might finish. Gusto pa niyang tapusin. Ano po? Yung pag-focus niya with what? With Joy. joy. Amen. Yan ang nakapokus. Masaya. Amen. Kaya pala maraming pagsubok ka ba eh. Hindi pala kayang pasubukin eh. Bakit? Masaya eh. Amen. With joy. There is joy in serving